mga busnoy, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa mga isulok sa mundo. May mga busnoy, mayroon naman tayong grocery dito na konti. May bigas tayo, may toyo, may mga noodles, saka mga dilata at kape at saka sukal mga busnoy. Abangan nyo ba naman po yung kwento ni Lola Elena mga busnoy? Kasi yun dapat ang tutulungan natin about sa kubo niya. Pero interviewin natin ulit kung ano mang desisyon niya mga busnoy. Kaya abangan nyo yung bukas ang pag-interview ko ulit o ang kwento sa buhay ni Lola Elena mga busnoy. Yan, maraming salamat mga busnoy. Kuya Mario, ito, may bigas pa tayo. Yan, message mo lang ako Kuya Mario kung may kukunin ako dyan. Yan, maraming salamat po. Abangan nyo ang kwento ng buhay ni Lola Elena mga busnoy. Hindi kasama sa video. Ano bang plano natin, Lola? Ito sana yung plano ko sa nano ito. Kasi para akong nahihirapan ako dito. Yung patayuan ko ng bahay, sabi, didimulitin daw. Yung sana niya ako tatayo ng bahay. Malayo pa yan? Malayo pa yan. Eh, siyempre, kubo lang naman yan eh. Kubo lang naman. Yeah, Pwede naman ilalim eh. Pwede naman i-bayanihan ba? Ano ba? Buhatin. Sabi ko, wala man akong halimbawa, baga, saan naman ako pupunta? Wala naman akong mapupuntahan. Sabi ko nga, ano baga itong katandaan ko ng ito, wala man lang. Wala ka bang simula sa, simula sa pag dalaga mo hanggang ngayon, wala ka bang napundar na, wala ka bang bahay na, ano? Mayroon kaming bahay sa probinsya. Saan sa probinsya? Sa Legazpi, sa Bicol. Ngayon, napangasawa nga itong mga anak ko dito. Kinuha naman ako doon sa Bicol. Kaya matagal na ako dito. Maigit na ako dito 20 taon sa Maynila. Palipat-lipat na lang kami noy. Hanggang sa... ang ibig sabihin, yung mga anak mo na nandito, yan ang kumuha sa'yo doon. Oo, dalawa man lang ang anak ko. Ibig sabihin, mayroon ka doong bahay, mayroon ka doong napundar na sarili mo, lupa mo yon. Ano yan, lupa yan ng lolo ko. May napundar kami doon ka nabubuhay pa yung asawa ko. Ay, yung kinakasama mo ngayon, pangalawa din yan? Oo, pangalawa yan. Wala kayong anak? Wala. Mahina na nga. Kinukuha na rin nga ng anak niya. Yung anak niya dyan may anak din yan sa una. Parehas kayo, kabilaan, may mga anak sa ano? Siya, dalawa rin ang anak niya na doon sa Paranaque. Pumunta nga dyan, kinukuha na siya. Dahil sabi ko, kunin na ninyo si tatay. Ano bang taon kayo nagsama niyan? Maigit ba kaming 30 anyos na nagsama? Ngayon, sabi ko, kunin na ninyo ang tatay ninyo dahil wala man ako ng anak buhay dito. Matanda na. Pinapakain na, kung nakakaano niya ako ang mga anak ko, pinapakain na lang Di ako. Kung both side kasi sa inyo, kung para sa akin lang naman di naman dapat ako makialam. Kung kabila yung anak niya doon, tumulong, magsama pa rin kayo hanggang tabubuhay pa kayo dito sa mas maganda naman yan yun, di ba? Ako noy sa pag-ano noy. Kasi ang mga anak niyan, para baga silang alwan ko. Hindi ko ang kasi tingnan mo 30 years na kayo nagsama, di ba? Kahit malang sa kunting tulong malang sa ako di dapat ako makialam doon kasi wala akong karapatan doon. Opo. Oo, pero lang kasi kayo nagsama sa ganun katagal, di ba? Yung pakisama yung dalawa, di ba? Kahit siyempre both side na lang dapat, magtulungan na lang dapat, di ba? Ako noy, ang mga anak niyan, maski lamang piso, yan pupunta dyan sa bahay. Katulad yung kinuha dyan, si tatay niya. Pagkuha dyan, hindi man lang ako iwanan, maski niya ako lamang 5 piso, hindi man lang ako iwanan. Bago nagkasakit noon yung tatay niya, walang ibang nagpagamot kundi ako. Ngayon sabi ko, kinuha na ba? Kinuha nga dyan sa bahay. Hindi dyan bila siya makatagal dahil doon daw kung pinapakain daw sa kanya mga tira-tira. Mabuti pa daw dito, maski anya kanting kanin, pinagsasalo-saluan natin. Di ba balik siya dito? Nandyan na nga sa bahay. Bumalik na? Bumalik na dahil... Ayaw din doon kasi kulang din sa alaga. Kulang nga sa alaga sa kanya dahil pinapakain daw sa kanya. Ano yan, mga tira-tira.
Sabi ko, Yun na nga din eh. Yung parang yung punto ko ba na matagal kayo nagsama, dapat sana man lang suportahan na lang kabilaan dapat niya. gusto Ngayon diyan sa sitwasyon mo, ano ba yung plano mo talaga? Kasi kung ako yung kasi ako yung coordinator niya, ako yung kami kumikilos. Hindi naman din pwede natin na yung pinag-usapan natin na halimbawa gagawa tayo ng kubo, yung iniisip ko na baka i-demolish, pwede naman ilipat kung saan pwede ilipat kasi siyempre kung Madali ako naman ang tuklapin. nakikita ko naman talaga is yung kasayahan niyo ng mga senior citizen na kasi isipin natin ba, di naman tayo na magtagal dito sa mundo, wala man tayong hindi naman tayo dito talaga nakatira sa lupa na ito. Mayroon naman talaga tayong pupuntahan at yun na talagang natin. Habang nabubuhay pa dapat kung wag mo nang isipin mo muna yung i-demolish kasi lang naman tutulungan ng mga tao kung mayroong iabot. Ikaw sa decision mo, ano ba talaga? ay, ngayon, kung yan ang gusto mo, Nunoy, makikiusap na lang ako doon sa manugang ko na patagi na yung tatayuan ko doon. Gusto ko talaga, kayong dalawa niyan dyan. Ang gusto ko talaga makabukod ako unang matitirahan ko. Maski ako walang kainin, masaya na ako dahil mayroon ako ng maski kaunting kubo-kubo. Tama. Hindi ka maniniwala, Noy. Nung hindi pa tayo nagkakukilala, sabi ko sana, kung ito siya ng senior citizen namin lamang maganda ang pagpapasweldo sa amin ng mga senior citizen. Sabi ko lamang, sa 500 na yan ang isang buwan. Di na ngayon yata, hindi ako sure ha, wala naman akong din diyan. Sa tingin ko ang senior citizen ngayon is 1,000 na isang buwan. Wala pa naman kaming sana, tuwing pangatlong buwan sana yan. Sabi, tuwing pangatlong buwan, magbibigay na. Nung inyo sana, kukubra kami sa 3 buwan. Hanggang ngayon, wala man na binibigay pa. Ilang ng buwan ngayon? Yan? Hunyo, Hulyo, Agosto na. Wala man lamang nang binibigay pa sa amin ng tira na sabi ko makabili man lamang ako ng gamot. Wala. Yun ang itutuloy na natin yun. Ano ba ikaw? Ikaw mag ng area, ang gagawin mo talaga is i-prepare mo yung area na pagkatatayuan natin. Kasi ako, magpi-prepare din ako kung makakuha tayo ng pundo at mga kahoy, ganyan, ipoprovide ko. Kasi wala pa naman kasi ako talaga tuloy-tuloy yung gawain ko. Kahit linggo nga, hindi na nga ako nakapasok ng simbahan, pero alam naman, na yata yung Panginoon na exempted mo na ako ng sandali lang. Ipiprepare mo yung area, Opo. buuhin mo na yung loob mo, yung isip mo. Mahirap pa bago-bago magugulo yung budget. Kasi pag ako diretso, yan na yan. Ayoko na kasi ako rin habol yung oras ko kasi may trabaho din ako. Diba? May Yung ba ganoy? Yung, di ba, ito ng apo ko. Yung doon lang sa ibaba, ipapapatag ko na. Basta ang trabaho ko lang ang dito, mag-provide ako ng mga gamit at pagbuo ng kubo. Hindi ko yung yung area. Ikaw na magano sa mga apo mo, sa mga anak mo. Kasi i-explain mo sa kanila, nandito lang naman ako. Gusto ko lang na tahimik, gusto ko lang ganyan, mga Kasi kahit papaano, mapasyal-pasyalan pa rin kita. Ay, salamat. Diba? Yung basta, dyan ka lang, gusto ko lang na, makikita. Yung yung matahimik ba o kasi, siyempre, na ka sa mga apo mo. Pero nandyan ka lang sa tabi, gusto lang na na hindi ka madisturbo ba, di ba? Yun nga, sabi ko. I-explain mo sa mga apo, sa anak mo, i-explain mo sa mga anak na gano'n. Pero ako di ko makailam sa ibang mga dyan sa inyo. Basta ako lang na tutulong ako, ako yung tulay. Basta ayan, buuin mo yung isip mo, tapos i-prepare mo yung dito magtayo-tayo, dito ganito, ayan. Kasi pagdating ng mga materials, mga gagawin natin, o mga yero halimbawa ng ganon. Kasi habol talaga yung oras ko din eh. Yan.
Hindi naman totally isang araw mabuo yan eh. Linggo-linggo yan pupunta dito. Yan. Tapos bayanihan lang naman yan kasi wala naman tayong Ako Noy, ito na lang ang anong ko sa imo. Dahil luman Ako basta wala akong pera sapat na isasahod. Ang gagawin lang natin, magtayo tayo ng kubo, pagtutulong-tulungan natin. Ganun lang kasi wala naman akong nagpakapal mukha pa ako sa mga ibang tao na may maabot nila na konting halaga kahit magkano, piso man o 5 piso na mabuo natin yung kubo. O yan, ganun lang yun. Kasi wala sahod, minsan nga sakto lang nga yung pera ko na panggas ipapunta Maynila. Wala kaming malaking halaga na hinahawakan kasi kung ano mang iabot na itutulong sa ibang tao, itutulong din natin. Siyempre kakain tayo, magdala ako ng pagkain dito, pagsalusaluhan natin kung anong mayroon. Yan. kaya Baka bumagsak ka. una ko na mas mga aligi dito na lang kunin. Di yung mga pagdating dun, nakakatambak na talaga, nakaprepare. Kasi isang anuhan lang yan, isang gawaan lang yun. Kailangan na... Hindi naman to talaga isang gawaan lang, babalik-balik naman ako dito. Basta yan may bigas yan, Ay, salamat sa may bigas, may tuyo, yan, may kape. Yan. salamat sa Panginoon. Kahit pa paano kung makaakyat-akyat, pero hindi ako nangangako na pupunta ng madalas dito kasi siyempre may trabaho ako. Basta buuhin mo na yung isip mo, Oo. ayusin mo na yun, wag mo muna yung isipin na mag-demolish kasi pwede naman ilipat yan eh. Kasi hindi naman bato yan eh. Anuin ko na yung, ipapantay ko na yung, nakita mo naman may bagay Oh, yung dahilig, yung ganun. Ipapantay ko na yun. Mga anong laki, Basta wag mo ilayo masyado size. sa mga apo mo. Mga Basta ganun, size i-explain mo ng maayos sa apo mo, sa anak mo na gusto ko lang dito lang may magpunta pa tayo patulong, ganun lang. Opo. Ganun lang yung Maraming salamat. Noy, maraming salamat na. tsaka na tayo magpasalamat Sa pag mga tinutulong mo sa akin. tsaka na tayo magpasalamat pag matapos na natin yung yung pangarap mo, yung hiling mo. Diba? Pati paano mo nakakatulong sa akin ang mga dinadarami sa akin. Yan, okay lang yan. Galing din sa ating ng mga mabubuting loob. Pag nakakarating ako dyan sa kanila, gusto makakain. Si Dodoy din, pag walang trabaho din, mahirap din ang Kailangan magtrabaho din siya kasi may pamilya din siya eh. Yan, ganun. Basta kung anong may natin na may makaya natin itulong, tutulong na. Yung mga Hindi pa nga ako nakaakyat ulit sa kay yan, matandang bulag. Renato. Kasi busy din ako. Nung nakarang linggo, dito naman din ako, lang kami ng CR ni Luboy. Ayun, ganun na lang ganun na lang yung Ibig sabihin pala, nakadalawang asawa ka na pala simula sa Namatay yung asawa ko ngayon, ang edad ko noon, 25 pa lang namatay na yung asawa ko. Inatake kasi yun sa puso. Kaya nagkaanak ako ng dalawa. Yun ng parehas babae. Parehas babae yung anak mo? Parehas babae yun ang anak ko. Yung isa nasa Bulacan. Kundi sobrang hirap naman dahil anak 6. Naku po. Yan, kasya lang sa kanila. Kanina nga tumawag. Sabi sa akin, ma, hindi man lang ako magkabigay sa iyo na pera. Sabi ko, hindi may bali na. Kasama May ako 3 sisi kanina. Sabi ko, Noy, binta mo na yan, maski 100, makabili lamang kami ng bigas, maski kaunti. Yun, nabili naman yung... Yung mga apo mo dyan, ano bang trabaho? Wala naman trabaho, yung mga apo... Yung apo kong isa, may trabaho sana yung asawa. Pero, may asawa na rin, babae kasi yung apo ko dyan na... may trabaho naman yung asawa, kundi tamang-tama naman sa kanila dahil may binubuhay din ng magulang niya. Yung isang apo ko, wala rin trabaho. Kaya... Ayan mga boss, si Lola Elena, mag 100 to na. Ayan mga boss, sa gustong tumulong para doon sa kubo ni Lola Elena, medyo malaki-laki kasing budget eh. Ako po ay nanawagan, ako po ay nanghingi ng tulong sa inyo, sa mga kaibigan ko dyan. Yan, magpakapal mukha muna ako sa mga susunod na araw.
para mabuo. Kasi medyo malaki ang budget talaga. Yung kinakatakot kasi ni Lola, baka ma-widening daw. Sabi ko, wag muna siya mag-isip ng ganon kasi matagal pa naman yun eh. Kubo lang nang gagawin natin, parang makalipat lang silang dalawang matanda. Yung palang kasama niyang matanda ngayon din, medyo bingi na, Bingin na Oo. ngayon na ni. 30 years na pala siya nagsama kasi may una siyang asawa dati. Kailangan din ng gamot yun. Ayan, gano'n na lang ako po. Ako po taos puso po na manghingi ng tulong sa inyo para ni Lola. Ayan, maraming salamat po. Ayan. And dinalhan ko si Lola pala ng konting grocery. May bigas, may toyo, may dilata, at saka kape at saka asukal. Yan lang talaga kailangan ko kasi Yung kape mo na bago mo isip pag